All the answers on our thanksgiving power and doing belong to Jesus. So, Lord, palapalan itong Diyos. May gabi sa itong Diyos, so may gabi sa ito sa kanato. Salamat sa itong Diyos na palayan tayo kitagaan ng iyon na pagpapadayan sa pagpapadayan, pag-isipot, pag-imayan. Pagpasalamat sa itong Diyos. Salamat sa mga pag-amping, proteksyon, dahil na sa mga disgrasya at katalag ng kalautan kasakitan. Kaya na itong Diyos na gawin ka na ito, nag-amping, nag-proteksyon. So, salamat sa opportunity na kita dahil sa pag-imayos na Diyos sa Diyos. Ito, itong nagkasikasan sa mga pagdayan, pagsipo, pag-imayan, salamat sa mga Diyos. Sa pagsunod, mag-amping. Hallelujah, hallelujah. Daligan mo ng mga Diyos ang pala. Kag-iyas ka nag-iibuhat sa langit at syudra. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac at Jacob, Diyos ng Petros, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga at sa aming church. May gabi na pinag-aamalaman sa Nasusunod ng Diyos sa imong pag-amping proteksyon, sa imong pagbagkanan mo, sa imong pag-iusa ka na mong gawa, sa mga pagdahin, nagsipag, pag-imayan ko, salamat kanino. Salamat na Diyos, hallelujah. Hinapin ikaw, Diyos, magawad ka na mo, Diyos, sa mga kanibahan ka. Ikan sa pagsunod, sa joyful song, sa song, bisan pa sa Bible study, ikan sa magwali, bisan pa sa mga members ko kanaka, hangtod sa closing prayer. Ikaw, Diyos, magawad ka na mo, bubuhay kami sa black pasensya, bubuhay kami sa black spiritual Diyos. Kaya kayo pasagtigan, hallelujah, hallelujah. Huwag sa Diyos, hallelujah. Ikaw mag-aawa-alam sa kapalatian, sa mga problema. Problema sa minsan sa kapalatian, ikaw Diyos mag-atapos mo kailangan mo matuwag sa mga pag-aapal Diyos. Huwag liwan na kami, nasigat kami, ay kayo pasagtigan. Hallelujah. Kung ako mabagkat lang sa balang sa taliwa ng Diyos. Itanagyan, kaya ang pag-isa Diyos na mata, lamang madawan sa kawalan pa ng Diyos. All the answers on our thanksgiving power and glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. At ang ating nililid mami siya, mag-iis and praise and worship. Praise the Lord. Release the man of God na pagbuhi o galayan ka ng Diyos sa mga joyful of praise songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to God. Every word of worship, every word of to
kabayapaan ng kanilang pag-ibig, pagmamahal na pag-atawa, ang pagpapala mula sa ating dakilang Diyos dahil sa atin sa gabi ito. Shall Lord, palabagan natin ang dakilang Diyos. Thank you, Beloved Sundares. Thank you, Beloved Mami, sa pagdala sa praise of worship. O salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa unang Sabat, pagkatapos ng bagyo na Tino, yan po naman. So, marami ang nawalan ng buhay, marami ang naghihirap, no? Pero hindi ganun ka tulad na nasa social media, hindi naman buong Cebu. Hindi rin buong Liloan, hindi rin buong Mandawi, hindi rin buong Cebu City, no? Hindi buong Talisay, no? So, pero sa mga social media ay para bang kalunos-lunos na, kumbaga, kung ikaw ay isang investor dito sa Cebu, baka isipin mo ay hindi na ako mag-i-invest, no? Kasi ganun pala sa Cebu, no? Hindi po, no? Atin po itong bigyan ng pansin kasi makaka-apekto po sa ating sa province of Cebu, yung mga nasa makikita mo sa social media dahil hindi detalyado, no? Hindi detalyado. So kaya dito sabihin natin na hindi po lahat, no? Portion lang po sa mga lugar kung saan na talaga namang mapipredict mo na magkakaroon ng mga landslide at saka baha. Yan po mga. Kaya bilang isang licensed real estate broker, ang mga client ko po ay pinapaalalahanan ko tungkol sa pagbuka ng mga bahay. Kasi tayo ng mga nangangailangan, no? Hindi dapat natin kumbaga konsentihin yung mga maling ginagawa ng mga developer. Yan po mga maraming mga mali eh. Kasi yung nangyayari kasi kahit saan dako sa Pilipinas, no? Yung mga river, lalong-lalo na kapag wala ng tubig, ginagawang subdivision, tinatampakan. Yan po mga minamahal. Hindi po pwede yan eh. No? Hindi po pwede. Kasi nagkaroon nga ng sapa yan dahil dumadaan yan ng tubig. No? Hindi naman ibig sabihin na wala ng tubig, hindi na magkakaroon muli. Yan po yung nangyayari dito mga minamahal. Kahit saan kahit iba-iba sa ibang bansa, ganun din. No? Kasi parang basta pera gawin kahit hindi maganda, hindi tama. Yan po mga minamahal. Kaya yan yung nangyayari ngayon mga minamahal, no? At yung iba naman hindi naman subdivision, may mga lupa na malapit sa mga sapa, sa mga river, sa mga ilog. Yan po mga minamahal, no? Doon tumira, no? So wala tayong magagawa dyan. Kaya sila yung mga naapektuhan.
So hindi po ito dahil sa propesya ng isang negrong mga ngaral kuno. Hindi po. Kasi kahit bata kapag naturuan ng magulang, pwedeng sabihin na, di ba, ditong lugar na ito, delikado kapag magbahay tayo dito. Kuha tayo ng bahay dito. Delikado dahil dating sampa ito dahil dating ilog ito Di ba? Yan po mga may mahal. So, magiging tama yung propesya ng isang negro, no? Kung yung pangyayari ay nangyari sa hindi naman daanan ng tubig, hindi sa gilid ng sapa o sa sapa. Yan po mga naman. So, usual na po yan. No? Kung baga hindi po yan bago, paulit-ulit lang po yan. Kulang lang talaga sa regulation ng ating government, yung mga developer. No? Talagang, yan lang po ang pagkukulang. Kasi dapat hindi bibigyan ng permit kapag dadaanan ng tubig, dinidevelop. Yan sa konsulasyon mga meron, yan sa likod ng isa no? Talagang sabi ko, hindi pwede dito. No? Binibita, subdivision, lupa, di ba? Lot only, yung mga ganyan. No? Sabi ko, hindi pwede dito kasi daanan ito ng tubig. Kapag magbahay ka dito, aano din ka talaga ng tubig. Yan ang nangyari ngayon mga minamahal. Yan po mga minamahal. Yan sa Kutkot, mayroon kami kinuhang bahay dyan. Nung nalaman ko na kabilaan yung sapa, nasa gitna yung bahay na kinuha namin sa subdivision, nag-work out po kami mga minamahal. No? Sinahuli namin yung bahay at kinuha namin yung equity. Yan. So, matagal-tagal na nung lugay doon sa kaso namin dahil ayaw ibigay yung equity. Pero sa awa ng Diyos, nanalo naman kami. Nakuha namin yung aming pera. No? So, kasi sabi ko, talagang mangyayari yan. Buti kung titira ka lang ng 3 linggo, 1 taon, forever ka na dyan Kasi tirahan mo na yan Di ba? What if one day magkakaroon ng flash flood tulad ng nangyari ngayon? Di ba? Mamamatay ka. Yan yung iniisip ko mga may mahal, no? Kaya nag-back out kami dyan sa may Kutkot. Mga subdivision siya dyan Meron nga kaming client dyan malayo na sa Sapa. Pero dahil sa na-induce niya yung mga Sapa kasi dinidevelop nga, hindi na makakadaan yung tubig, kung may malaking tubig mula sa bukid, no? Kaya yung tubig nag-spread, no? Umabot doon sa kahit na malayo na sa river. May client kami, umabot doon sa kanila, no? Pero hindi naman masyadong malalim sa kanila, no? Kasi tinitingnan ko, sabi ko malayo na yung Sapa, pwede tayong magbenta dito. Pero dito sa may banda, talagang hindi ako nag-recommend, no? Kasi sabi ko, delikado. Yan nga yung nangyari ngayon mga minamahal, maraming namatay. Doon mismo sa aming yung subdivision na kinuha namin at sinauli namin,
Kasi talagang delikado, sabi ko talagang delikado. Kaya yung nangyayari ngayon, although sinasabi natin na may mga mangyayari, no? Pero yan po ay hindi kasama kasi usual naman yan eh, yung mga ganyan pag nandyan sa river ng bahay, pag lumalaki yung tubig, eh talagang naapikuhan, no? Yan po mga naman. So hindi po yan yung tinatawag nilang apocalypse. Apocalypse, hindi po kasama yan kasi napipredict mo yan eh. Kapag ikaw ay isang taong may wisdom, may lunong galing sa Diyos, di ba? Isakripisyo mo ba yung pinaghirapan mo, no? Para lang sa isang iglap mawawala. Yan po mga naman. Kapag kukuha ka ng bahay, no? Kung papatayo ka ng bahay, malapit sa sapa, napalaking risk po yan. Risk po yan. Yan po yung nangyayari dito. Kaya sinasabi natin, yun lang pong nasa malapit ng mga sapa ang naapektuhan. Hindi naman po yung hindi naman po yung buong Cebu, buong Liloan, no? Kaya ikukulik natin kasi baka naman may mga gusto mag-invest dito sa Cebu, mawawala kasi sobra yung social media. Kawawa naman ang Cebu. Hindi po, wala na siguro sa 1/4 yung apektado, no, sa Cebu. Buong Cebu, wala sa 1/4 kasi yun yung tulad ng Talisay, malapit sa Pagsanghan River. Dito sa Konsolasyon, tulad ng Kansaga River. No? Ano ba ito? Doon sa Talisay. Managa. Sorry. Managa River sa Talisay. Dito sa Liloan naman, dito naman sa Ubay. Yung Ubay kasi river at saka yung doon sa Kutkot, doon sa may Kutkot River, pagitan ng boundary ng Compostela at saka Liloan, napakalaking river po yan, no? So may mga subdivision sa gitna niyan at saka marami nakatira dyan. Talagang nakikita ko, delikado ito. One day, posible itong magkatotoo yung aking hinala. Yan po, nangyari po talaga. Yan po mga naman. Marami akong pinagsabihan yan. No? Sabi ko, delikado itong lugar na ito. Kasi wala naman tayong, di ba, sinasabi natin, sino bang maniniwala sa atin? Baka pag nagsasalita tayo, sasabihin natin, sinto-sinto yata itong tao ito eh. Sinto-sinto. Diba? Marami akong pinagsabihan dyan. Diyan sa Kutkot at saka sa kaya, sabi ko, one day, mayroon talagang mangyayari dito. No? Yan nga, ngayon. Kawawa po mga minamahal na maraming namatay sa kahit sa sa Compostela, marami namatay mga minamahal. No? Hindi pa na-account lahat. No? Dito sa Konsolasyon, alam ko na mangyari talaga yan kasi sinabi ko nga na hindi pwede dito. No? May mga kilala kami ayaw maniwala eh. Yan po mga minamahal. No? Yan po mga minamahal. Kasi ako hindi ako nagbibita ng lupa na alanganin. Kumbaga, mapapahamak yung ating client. Never. Mayroon kang doon sa Talisay, may client kami doon. Mabuti, malayo naman sa river, pero umabot pa rin kasi
napakalaki kasi yung Malanga River dyan, no? Naabutan pa rin sila, pero yung second floor nila, hindi naman naabutan. So, nasa second floor sila. Dito lang dito sa Liloan na talagang yung mga hindi Toy Story, talagang hindi na naano yung mga ano nila, mga buhong nila, no? Pero yung mga Toy Story, yung mga tao na doon na, yung mga residente na doon na sa kanilang bubong, no? Yan po mga minamahal. Kami dito, kahit na nasa Liloan, hindi namin alam na ganun ang nangyari dyan, mga minamahal, kasi wala naman internet. Yan. Tapos, hindi kami maka-travel kasi baka, no? Baka po mga minamahal. Hindi kami maka-travel. So, kami nga, ako nga, kanina ko lang alam yung mga nakita ko sa post, na ganun pala talaga ang nangyari sa Liloan. Devastated yung doon sa sinasabi ko na delikado itong lugar na ito. Doon sa sinauli namin bahay sa developer na kinuha namin, sinauli namin kasi sabi ko, one day, puputok talaga ito. May ano dito, pagkakaroon talaga ito ng napakamalaking na problema dito. Kaya talagang nag-back out kami sa bahay na kinuha namin. Tapos na kami sa equity. Nag-aantay lang kami ng turnover, matagal ng turnover. Yan po mga minamahal. So, sabi ko, baka ito'y may mensahe ng Diyos kasi napakatagal din turnover. No? Hindi sila naka-turnover ng 18 months kasi 18 months lang yun eh. Yung promise nila. Yan po mga minamahal. Pero hindi naka-turnover. Bago ng 3 years, hindi pa naka-turnover mga minamahal. 3 years, hindi naka-turnover. So kaya, siguro sabi ko, message nito ng Diyos kasi yun nga, na nag-inspection ako, nasa gitna ng dalawang river. Sabi ko, mensahe na ito ng Diyos. Kaya yan, nag-back out kami. Kaya sabi ko, itong lugar na ito, delikado ito. Yan. Marami akong sinabihan yan, pero wala. Sino bang maniniwala sa akin? Dito sa konsultasyon, sinabi ko, hindi pwede dito. No? Hindi pwede gawing subdivision ito kasi daan ito ng tubig. Ayan, nagkatotoo din. No? Marami akong sinabihan dyan. May kakilala kami, ayaw maniwala. Bumili pa rin. Ewan ko kung napasama sila sa last blood ngayon. Yan po mga minamahal, no? Nililinaw lang natin. Portion lang po yung mga apektado dito sa Cebu. Ang problema lang namin ngayon, wala ng bagyo, walang tubig. Siguro sa mga lugar na mababa, mayroon silang tubig. Pero sa amin dito na medyo elevated yung lugar namin, wala kami tubig hanggang ngayon. Nahihirapan kami. Yan po mga minamahal. So, buti nga kanina, kasi napakahaba yung mga pila ng dito eh. Bibili ka ng inumin, napakahaba ang pila. No? Tapos nagkakaubusan. Kaya doon kami sa Cebu, ganun din. Sa Cebu City. No? Ang travel namin ay yung one way lang, maabot ng 5 hours. One way lang po yan. Sobrang traffic, pero tiniis namin. Pagdating namin doon, ubos din yung tubig. Buti na lang kung may nakakilala sa amin, binigyan kami. Yan po mga minamahal.
nabigyan kami ng 5 galon. Yung 5, anong tawag yan? Yung bottles ng purified, no? 5. Nakakuha kami mga minamahal, no? Siguro, pero tinanggihan na kami. Kaso lang, namukhaan siguro yung mga anak ko at yung beloved wife ko na kilala nila. So, sa may-ari, kaya nabigyan kami. No? Nagkakausap tubig. Kasi hanggang ngayon wala pa tubig dito sa amin. Yan yung problema namin mga minamahal. So, anyway, God is good. Laging ang Diyos ay nandyan. Kahit pa paano, bibigyan tayo ng wisdom at ang mga tao hihipuin. Tulad kanina, hindi po yung may-ari ng refilling station tumanggi na yung katiwala, tapos yung may-ari nabigyan tayo. Salamat sa Diyos. Kasi ang Diyos kasi kapag humipo sa puso ng tao, no? Kasi tatlong namin tatlong refilling station doon sa Cebu. Puro maliban, no? Tinanggihan kami kasi reserve na yung tubig nila. Yan po mga minamahal. So, salamat sa ating dakilang Diyos kasi hindi naman tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga yung bagyo dito, nung sumilip ako sa bintana, yung bagyong Tino, para bang ang hangin ay hindi dumidiretso. Sabi ko, akala ko malakas yung hangin, pero sabi ko, bakit? Ang hina-hina naman ang hangin na siguro, pinaprotektahan kami, no? Yung buong dito sa, pinaprotektahan ng Diyos. Kasi sabi ko, bakit ang hina ng hangin? Pero sa ibang mga lugar, maraming mga natumba, may mga poste natumba. No? Pero sa amin dito, nakita ko, ang hina ng hangin. Yan po mga minamahal. Talagang ang Diyos, kapag ikaw ay laging nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila sa ating dakilang Diyos, hindi talaga tayo pagbabayaan. Palakpakan natin dakilang Diyos. Yan po kasi ang promise. Salamat sa ating dakilang Diyos. Sana patuloy ating buhay na Diyos na mag-protection sa atin. Lalo-lalo na ngayon, meron na namang tinatawag na super typhoon. Pero, hindi tayo siguro sa habag-atawan natin dakilang Diyos, hindi naman tayo pababayaan. Sana ang bagyo na yan ay hindi maglalandfall dito sa Cebu, kundi doon sa ibang lugar naman. Yan po mga minamahal. So, pero yung alam ko, ito kasi ang sasabihin ko lang, no? Mayroon kasi napakalaking problema, no? Na siyang kumbaga countermeasure, no? Ito po ang mga minamahal. Kung wala yung bagyo, baka tayo ay matubog. Kung hindi magpapadala ang Diyos ng bagyo, baka tayo ay mamamatay lahat at magiging red planet tayo. Ano ibig sabihin ko? Kasi nahaharap tayo sa problema sa araw. Ang araw kasi ay nagngangalit. Bakit nagngangalit ang araw? Kasi
napakasama na ang mundo. Kapag ang araw ay nagkangalit, pumuputok at nagpuproduce siya ng solar flare. Yan po yung dahilan bakit nagiging red planet ang Mars at sa ibang mga planeta. Kasi natatamaan po sa wala kasi silang proteksyon. Yan po yung dahilan bakit may mga bagyo tayo. Bakit may mga lindol tayo ngayon. Yan po yung wisdom galing sa Diyos. Pinuprotektahan tayo ng Diyos upang hindi matusta sa solar flare. Yan po mga minamahal. Dahil sa kasalanan ng tao, yan po mga minamahal. Kasi dito sa ating pinag-usapan, ating Bible study, talagang inutos ng Diyos at ito'y inulit-ulit ni Prophet Moses sa bayan ng Israel. Sundin ang Diyos, sundin ang utusan ng Diyos, katuruan ng Diyos, mahalin ng Diyos, upang kayo ay maging mabuti doon sa lugar kung saan kayo dadalhin ng Diyos. Yan po yung promise ng Diyos eh. Kahit sa mga leader, kapag mga leader ay masasama, nagagalit ang Diyos. Nagpapadala ang Diyos ng mga parusa. Kaya ito ngayon sa atin, ito ay parusa. Parusa po ito mga minamahal. Hindi ito yung sinasabi ko, yung wisdom na i-enumerate ko, ito ay parusa pa lang. Ano lang to? Kumbaga normal lang ito dahil kinukurik tayo ng ating dakilang Diyos. Kasi nakalimot ang tao. Yan po mga minamahal. Kaya nagagalit ang araw. Pumuputok ang araw. Kapag pumuputok ang araw, kailangan magkaroon tayo ng proteksyon. Yan po mga minamahal. So, depende sa, ito po yung wisdom ha. Wala akong alam ito, hindi naman ako scientist. No? Hindi po ako scientist. Pero ito yung wisdom galing sa Diyos. Magkakaroon po ng makapal na ice sa himpapawid. Gawa ng bagyo. Yan nga yun. Upang yung solar flare, yung init, yung napakainit, masasangga. Kaya yung bagyo, nagdidepende po yan sa kung anong level, no? Yung kung gaano ka dami yung solar flare. So kailangan maging makapal kapag matindi yung solar flare. Pagkatapos niyan, ice kasi yan tubig, babagsak yan. Magiging buhawi yan. Yan yung makakapinsala. Kaya kailangan natin lahat magsisi tayo. Lahat babalik sa paanan natin dakilang Diyos upang magkaroon ng awa at habag ng ating dakilang Diyos. Hindi po ordinaryo, hindi po tayo narito na nandito tayo na para lang laro-laro lang, hindi po. Kaya kailangan natin manampalataya sa Kanya. Paulit-ulit na inuutos sa atin yan. Kasi
hindi lang ordinaryo yung ating kalagayan dito. Marami pong nagpuproteksyon sa atin dito. Nandyan yung mga anghel ng Diyos. Kapag masama na ang mundo, bakit pa sila magpuproteksyon sa atin? Yan po mga minamahal. Ulit-ulit po sinasabi, repent. Kasi yun yung nakasaad sa salita natin dakilang Diyos. Hindi laro-laro ang nanan dito sa mundo. Tayo nga ay mapalad. Bakit? Di ba? Paulit-ulit kong sinasabi ito. Mapalad tayo na naging tao tayo. Marami mga anghel na gusto maging tao. Pero hindi sila pinayagan ng Diyos. Pero tayo, na binigyan ng pagkakataon na mag-enjoy sa lahat ng kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Pero anong ginagawa ng tao? Nagiging masama. Kontrol ng Diyos lahat. Hangin, tubig, apoy, ano pa? 4 na elemento. Lupa. Lagi natin inuulit-ulit yan. Upang maintindihan ng tao, hindi tayo nandito sa mundo na basta-basta lang. Kaso lang ayaw maniwala ng tao. Yan po mga minamahal. Ito mga minamahal yung ating Bible study. Atin po itong tatapusin yung ating Bible study nung nakaraang Sabat sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 9. Mag-isa tayo ng 9 kasi tapos na tayo dito sa verse 8. Yung last na verse ay sabi dito ni Prophet Moses, itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalaala sa inyo. Ito po yung salita ng ating dakilang Diyos. Yung salita ng ating dakilang Diyos ay mga kautusan po yan, katuruan para sa atin, makakabuti sa atin. Kaya sabi niya, itali, diniskas na natin yan noong nakaraan. Verse 9 tayo mag-umpisa. So, lilagay doon sa verse 8, itali, no? Sa braso, sa noo. Ang salita, mga kautusan natin dakilang Diyos. Verse 9, isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Yung kautusan ng Diyos. No? Isulat daw diyan sa pintuan natin. Hamba ng pintuan. No? Sa bahay natin. No? Halimbawa, pagpasok natin, makita natin yung kautusan ng Diyos. Di ba? Sa psychology, gano'n naman din yung tinuturo ito eh. Di ba? Upang, di ba sa psychology, pagka gusto mong pumasa, kapag nag-aaral ka, lalagay mo dyan, malaki. Magiging lawyer ako. Magiging doktor ako. Kapag nakita mo lagi na nag-remind sa utak mo na mayroon ka parang pangarap, ganun din ito mga minamahal. Ilalagay mo yan sa hamba ng bahay mo, ang kautusan natin dakilang Diyos upang magre-remind lagi sa iyo na mayroon ka palang Diyos, mayroon ka palang susundin ng kautusan. Yan po mga minamahal. Pero ngayon mga minamahal, wala na.
nakalagay sa atin, meron ano dyan yung love God with all your heart, pero sa ating pintuan, pero natanggal na natanggal na. Kautusan ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Pero umaga gabi tayo ay nagsasamba sa Diyos. Mas pa sa kumbaga ang ating pagsasamba sa ating dakilang Diyos, umaga, gabi, in between, araw-araw, mas pa more than yan sa inutos dito na isulat sa diyan sa hamba ng bahay mo ang kautusan ng Diyos. Kasi yung ating ginagawa, noon kasi hindi naman sila araw-araw nagsasamba sa Diyos. No? Hindi naman inutos na araw-araw nagsasamba sila sa Diyos. Hindi naman. Kasi hindi ba naman masyadong masama noon nung time na yun. Pero ngayon sa ating panahon ay masyadong masama na kunting ano mo lang, lingat mo lang, makakalimutan mo ng Diyos. Kaya kailangan araw-araw, umaga, gabi, kailangan nating basahin ang salita natin dakilang Diyos upang lagi nating nasa puso natin, lagi, no? Ang ating dakilang Diyos. Yan po, kasi masama na yan no? Malingat ka lang, talagang makapasok ka sa Satanas. Yan po mga minamahal. Hindi ka lang makapagpuri sa isang araw, delikado na po mga minamahal. Kasi makapasok na kaagad sa Satanas sa iyo. Yan po mga minamahal. Kaya yan po yung ini-encourage natin, no? Na talagang magpuri sa Diyos umaga at gabi. Yan po mga minamahal. So, verse 10, dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupain ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din dito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay. At mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakain na kayo at magubusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo ay nalipid. Ano bang mensahe dito mga minamahal? Pag nabusog tayo, ano sabi dito? Pag nabusog na kayo, di ba? Nasaan na yun? Nakakain na kayo at nabusog. No? Verse 12, mariing utos, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ang Panginoon. Kapag nabusog ka, kumain ka at nabusog, huwag mong kalimutan natin dakilang Diyos. Bakit ka nabusog? Dahil ba sa iyong talino at galing, iyong lakas? Bakit? Saan ba galing yung talino mo? Saan ba galing yung lakas mo? Di ba? Kapag kukunin ng Diyos yan, di ba? Kapag nagkakasakit ka, wala ka ng talino, wala ka ng lakas. Kaya kapag may lakas ka, may talino ka, masasalamatan mo ang Diyos. Kapag nakakain ka at nabubusog ka, masasalamatan mo ang ating dakilang Diyos.
Yan po mga minamahal. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglilingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Kaso lang kapag nabanggit yung mga puon, yung mga santos, mga dibulto, galit sila kapag mapag-usapan niya, kahit mapag-usapan lang, galit sila kasi pinapakailaman yung kanilang kasi hindi sila nagbabas ng Bible. Yan. Kaya, matagal ko sinasabi, isa lang natin dakilang Diyos. Siya lang ang ating maglilingkuran, walang iba. Kung yung bato kaway simento. Kasi inuulit-ulit ko. Noong nagkasakit ako, nag-backslide ako, nadala ko ng misis ko, ng beloved wife ko, sasamba-samba ko niyan, lumala yung aking sakit. Katotohanan ko ito mga kaibigan. Lumala po ang aking sakit. Noong lindol, nawasak po sila mga minamahal. Paano maaasahan ng nawawasak? Hindi na nakapagproteksyon sa kanilang sarili. Bakit mong gawin Diyos? Sabihin, hindi naman namin Diyos yan eh. Wala tayong magagawa dyan. No? Yan po mga naman. Pero ulit-ulit po sinasabi po yan. No? Hindi po tayo naninira. Hindi tayo naninira. Ito po'y nababasa natin dito sa Bible. Nandyan po yan sa 10 utos. Huwag kang magsampa sa mga Diyos-Diyusan. Di ba? Kahit anong larawan na nakikita sa tubig. No? Kung saan-saan man. Huwag mo silang paglilingkuran. Kapag magsasabit ka ng bulaklak, paglilingkod yan eh. Kapag nakaluhod ka sa harapan yan, naglilingkod ka, nagsasamba ka. Pero kung ayaw niyong maniwala, wala na akong magagawa. Pero yan po ay malutong na utos ng Diyos. No? Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglilingkuran at mangaw kayo sa pangalan lang niya. Huwag kayong sumunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama ninyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Ito yung spiritual adultery. No? Yan po mga may naman. Ayaw na ayaw ng Diyos yan eh. Nasa 10 utos yan. Mga may naman. Huwag kang magsamba ng ibang Diyos. Yan po mga may naman. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo at lilipunin niya kayo sa mundo. Ito po mga naman. Hindi ito maninira kasi binabasa ko lang ito. Pari-pariho tayo ng Bible. Napaka-importante ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Yan po mga naman. Kaya huwag kayong magsampa ng Kristo mga naman. Binabalaan ko kayo. Sinasabi ko, tumunog na ang trumpeta ng Diyos.
Kaso lang ang pagkakaintindi nyo sa trumpeta ay trumpeta, ay totoong trumpeta. Hindi po trumpeta na physical, kundi mga ngaral ng Diyos. Ang ibig sabihin niya, kaya mga ngaral ng Diyos na tunay ay tumutunog na. Ito ang trumpeta ng Diyos. Makinig kayo. Yan po mga minamahal. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadaramahan ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo at lilipulin niya kayo sa mundo. Tumunog na ang trumpeta ng Diyos. Sabi ng trumpeta ng Diyos, huwag kayo magsamba ng Kristo. Kasi hindi yan ang pangalan ng Diyos. Hindi yan ang pangalan ng mahal ng Jesus. At ayaw nyo makinig. Nasa sa inyo na yan. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos. Kagaya ng ginawa ninyo sa masa. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, mga katuruan at mga tuntunin. Utos, katuruan at tuntunin. Ito yung mga sinasabi ng mga propeta na sinabi ng Diyos upang ipangaral. Utos, katuruan, mga tuntunin na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Saan ba binigay ito? Sa Israel. Sa Israel. Marami nagsasabi, bakit tayo kasama diyan? Israel ang pala binigyan niya eh. Yung mga pilosopo ng mga gunggong ng mga kampo ni Satanas. Sasabihin nila yan. No? Mantakin mo, Israel lang daw ang sinabihan. Sino bang Diyos na pinaglilingkuran mo? Huwag kang maglingkod sa Diyos na Israel. Upang hindi ka maging saklaw sa kanyang kautusan. Huwag mong gamitin ang kanyang mga salita. Yan po mga mga. Kaya, ulitin ko, year 2000 pa lang, may nagsabi sa akin na sa buko daw nag-start yung satanic. Hindi ako naniniwala, pero sa nangyari ngayon, sa mga nakaraang mga araw na, mga taon na natuklasan ko na may nakilala akong mga tao na hindi naniniwala sa Diyos na mga taga-roon. No? Parang ako yung naniniwala na eh. Dahil sunod-sunod yung kanilang parusa. Yan po mga minamahal. Kasi ito yung nakalagay sa Bible eh. Paparusahan. Pag hindi kumilala sa Kanya, hindi nagmamahal sa Kanya, paparusahan. Sunod-sunod na eh. Di ba? May meron akong mga kilala. Taga-Roon, Banda-Roon. Na walang mga Diyos. Hindi ko kilala. Mga atheist. Yan po mga minamahal. Nagtutugma mga minamahal. Baka nga, diyan sa buko nag-start yung satanic. Kasi yun yung sinabi sa akin. Hindi ko alam kung totoo. No? Pero sa mga nangyayari, totoo eh. Sunod-sunod yung parusa. May kakilala akong, mga nakikilala akong taga-roon na hindi naniniwala ng Diyos. O walang Diyos. Hindi ko makilala ko. Baka nga. Kaya nagkakaganyan. Ano nangyayari doon? Doon sa lugar na yon, daming sinkhole. Bumibiyak yung mga lupa. Diba? Hindi pa nga nakabangon, may bagyo na naman.
Hindi kaya totoo. Yan po mga kaibigan. Ang Diyos lang ang nakakaalam niya. Hindi naman tayo makapangyarihan na kaya nating alamin yan. Ang Diyos lang nakakaalam niya. Pero may message. Kasi hindi naman yan makakarating sa akin. Sino ba ako? Diba? So, napagbentuhan, tapos, yung nagbento sa akin, yan yung sinabi niya. Yan po mga naman. Ngayon, naka-encounter ako ng mga tagaroon na walang Diyos, baka totoo. Pero, ang Diyos lang ang nakakalam niya. Yan po mga naman. Kung totoo, binigyan tayo ng wisdom ng Diyos. Na mag-ingat-ingat tayo. Kasi mayroon ng mga satanic dito. Yan po mga naman. So ano bang purpose ni Satanas? Pumatay, magnakaw ng kaluluwa, at ano pa? Pumatay, ang ibig sabihin pumatay, hindi ka papatayin sa physical, palamihan pa mga ka. Bibigyan ka pa lahat Ibig sabihin sa spiritual. Kapag naging kampon ka niya, wala ka ng buhay, wala kang hanggan. Yan yung ibig sabihin. Yan po mga mga. So, napaka-stricto, no? Bakit napaka-stricto? Kasi 24/7 ang Diyos nagpuproteksyon sa atin, nagganutan sa atin Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Bakit mayroong mga lindol at saka may ngayon? Bagyo dahil sa solar flare. Wala na akong pakialam kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero nagsasabi ako, ito yung wisdom ng Diyos. Wala namang alam, hindi naman ako scientist Pero ito yung wisdom ng Diyos. Kaya kapag walang bagyo, mamamatay tayong lahat. Pag tumama yung solar flare sa atin, wala kasi makakasanto yan Walang makakahadlang yan. Mayroon naman tayong utak ibinigay ng Diyos. At alam natin yung bagyo, di ba, lagi yan Lindula, nandyan yan So gamitin natin yung utak natin. Huwag tayong tumira sa malapit sa delikadong lugar, yung dadaanan ng baha. Kasi kapag may bagyo, may buhawi, yun nga, minimeasure kasi yan kung gaano ka rami, katindi yung solar flare. Ganun din kakapal ng ice nang ipoproduce ng bagyo, ng typhoon. Pagkatapos yan, mahuhulog yan, magiging buhawi yan. Kadalasan tumatama yan kasi nakakalculate na yan Makapangyarihan kasi sila. Hindi naman yung kumpul ng ice, yung maraming tubig, babagsak sa maraming tao. Binabagsak nila yan doon sa bukid para makapaghanda pa ang tao at hindi papinsala. Sa bukid na binabagsak yan. Makapangyarihan kasi ang Diyos Binabagsak yan kadalasan sa bukid. Tapos yung tubig papunta dito sa atin at nandiyan na lagi sa daanan ng tubig. Yung kumbaga noon dyan na binabagsak yung maraming tubig.
Kaya na-form yung river. So, ibig sabihin, kalikasan niya, gawa ng Diyos yan. No? Umalis ka na dyan. Kasi paulit-ulit yan, cycle yan ng nature. Yan po mga mahal. Pag pumuputok yung araw, nagkakaroon ng panganib sa solar flare, magkakaroon ng typhoon. Paulit-ulit yan. Kasi pumuputok talaga yung araw. Mula pa na ako'y bata pa, hanggang ngayon, paulit-ulit po yan. News, nasa news, yung araw ay nag-alburuto, pumuputok. Yan. Kapag hindi kayo maniniwala sa akin, kasi hindi ako scientist, mas magaling ang Diyos kaysa scientist. Tandaan ninyo, mas magaling ang Diyos kaysa scientist. Ang scientist, hindi ang scientist ang gumawa sa Diyos. Pero ang Diyos ang gumawa sa scientist. Tandaan niyo yan. Yan po mga minamahal. So, paano tayo maging ligtas? Sundin natin ang utos ng Diyos. Katuruan ng Diyos, tutunin ng Diyos. No? Yan po mga minamahal. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Paano tayo maging mabuti ang ating kalagayan dito sa earth? Kasi simple lang yan eh. Mayroon kang mga trabahante. Di ba? Ang gagaling ng mga trabahante mo, di ba? Bibigyan mo ng bonus. Kasi natuwa ka eh. Ganun din yung Diyos. Pag tayo ay naglilingkod sa Kanya, tapat tayo sa Kanya, gagdan din pala pa tayo. Pero pag ikaw ay masama, walang hiya sa Diyos, bastos, rebuilding sa Diyos, bibigyan ka kaya ng bonus? O paparusahan ka ng Diyos? Ganun lang po kasimple yan, marami naman. Ganun lang po kasimple yan. Kaya paulit-ulit yung mga propeta ng Diyos hanggang umabot sa mahal na Panginoon, Panginoong Hesus. Nagbuhay siya ng buhay niya para sa atin. Pero paulit-ulit yung tao sa pagkasalo. Pagkawalang hiya, pagkabastos sa Diyos. Sa tingin mo, matutuwa ang Diyos. Verse 18, gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng Panginoon, para maging mabuti ang inyong kalagayan at maangkin ninyo ang magandang lupaing ipinangako ninyo anya sa inyong mga ninuno. Diba? Paano mabuti? Mas mabuti at tama. Ano bang ginagawa ng mga tao ngayon? Kahit bito ka ng baboy, kahit taba ng baboy, ginagawang chorizo. Diba? Anong utos ng Diyos yan? Itatapon yan eh, mapasunog yan eh. Hindi yan kinakain. Pero nininegosyo, tama at mabuti ba yan? Diba? Ano pang mga mali ngayon? Napakaraming mali eh. Kahit na alam na masama, hindi maganda,
Di ba? Halimbawa na lang yung mga artificial sweetener na sumisira sa katawan ng tao para maganda pakinggan, sasabihin free, sugar free, sugar free. Diba? Free daw. No sugar, sugar free. Maganda pakinggan. Pero lasong pala, binibinta. Diba? Oh. Tinurukan ng tao, ngayon, nagbibinta ng gamot para mag-detoxic. Diba? Tinurukan. Tapos ngayon, tinatakot ng tao na kung hindi mag-detoxify, mamamatay. Dinalaguan ng tao eh. Ginagawang laguan ng tao. Ginawang ganasan ng tao sa mga technology ngayon, sa mga scientists ngayon. Di ba? Yan ba ay masama? Yan ba ay mabuti at tama? Kung ikaw ang Diyos, anong gagawin mo? Buti na lang, napakabuti ang Diyos. Sabi ng Diyos, kahit may 5, kahit may 1, hindi ko lilipunin. Di ba? Napakabait ng Diyos. Pero kapag wala kahit 1, lilipunin niya. Ibig sabihin ba, sa mga lugar na nangyayari ngayon, wala kahit 1 na natagpuan ng Diyos? Hindi ko alam. Nagtatanong lang ako, hindi ko sinasabi. Baka ibahin ang isip ninyo na sinasabi ko na mga masasama ang tao din sila. Hindi ako nagsabi niya. Nire-relate ko lang yan sa sinabi ng Diyos, yung kwento ng mahal ng ating Panginoon, ng ating dakilang Diyos at si Father Abraham. Bago paparusahan ang Sodoma at Gomora. Yan po mga minamahal. So, ay malapit na ito mga minamahal. Alas 11 na. Verse 20. Sa darating na panahon, kung magtanong ang inyong mga anak, ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin at kautusan na inuutos ng Panginoon na ating Diyos, sabihin ninyo sa kanila, mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto, pero inilabas kami roon ng Panginoon sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga nakilang himala at mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto, kasama ng Paraon at ng buong sambayanan niya. So, mag-relate natin yan sa buhay natin kasi marami din tayong, di ba, tulad ng mga ganyang sitwasyon sa ating buhay. At inalabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Inutusan kami ng Panginoon na sundin namin ang lahat ng mga tuntunin ito at gumalang sa Kanya na ating Diyos para lagi kami maging maunlad at mabuhay ng matagal gaya ng nangyayari ngayon. Ito nyo? May promise eh. No? Sa pagsunod, sa kautusan, katuruan, no? Tuntunin ng Diyos, may promise. Anong promise? Buhay, masagana, diba? Maunlad,
Yan po mga minamahal. So yan yung tinatawag ko kaninang bonus. Kapag may empleyado ka, nagustuhan mo sila, bibigyan mo sila ng bonus. At kung susundin lang natin mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos, gaya na inutos sa atin, magiging matuwid tayo sa Kanyang paligid. Napaka-importante po yan. Kapag nakita tayo, tulad ng example ko, mayroon kang 10 mga empleyado, nakita mo, mabuti sila, matuwid sila, mapagkakatiwalaan sila, siyempre matutuwa ka, bibigyan mo sila ng bonus. Ganun din dito, kami ng mahal. Kapag nakita tayo ng Diyos na matuwid, mabuti, bibigyan din tayo ng katipan. Pero kapag hindi, kapag tayo rebelde, tayo nagsisimba ng ibang Diyos, tayo walang hiya sa Diyos, magagalit na naman ang araw hanggang sa tayo ay mauubos sa galit ng Diyos. Awitan natin. You deserve the glory and the honor, where we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, where we lift our hands in worship as we magnify your name.
Dali ko rin mo ng mga sa mga kailangan ng Diyos ko pinipin po sa langit siyo. Diyos na ground, Diyos sa Chico, Diyos na Petros, Diyos na Sign, Diyos na sama ka sa aming church. May gabi ang pinagalaman mo ng Mas, Diyos ko salamat ang Diyos sa kaayon. Sa ibugmog kaluwigan, salamat sa mga pulong ng pagkalimugan. Diyos na may bayang kawang, may susok sa kasa, ang pinimagamis sa pinabiyo, ang padasig ng paligong, mapadugang sa masaligan. Matulugan naman sa paligong mga kanyang pagsos ng kapitan. Tuloy sa kami, sa pinagmay, pag-isagay, presbytuay, tipong pamilya, tipong church, at sa mga tao sa iyong pamilya ng kasati. Isa na sa Diyos mga kalapasan sa pulong ko ito na naging mga namugas na ito lang. Tipong namang kusog, tipong namang kasingkas, tipong namang kalang. Lagagan mo Diyos sa ito ang tayo ng salamat. Tingin chance ang kanyang manuwan, kaya may itasili kami, tigura kami, nagayos mo sa ito kami. Sa Diyos, sa dahil ikaw mag-aanos ng siklutan, kasulad sa mga tumiyo. Punas na siya sa siklutan, pinag ka matubag sa pag-apo, o pinag ka matagwa sa pag-apo. O sa Diyos, pinag ka magkagargana mo, ang tukok mo Diyos, sa mga kaibakuan, sa adlaw nga sabat ka, at all sawad ka, ikaw magkagargana mo, magalas ang kanunay, magalig ka namin sa mga tao at kami sa itong data. Kung ikaw Diyos ko, pamunta ka namin, kaya di kami ka na tayo Diyos. Kaya wala kami yung mula ikaw. Kaya kami Diyos, kaya ang isa dito sa mata, naman dapat sa kawalan ng Panginoon Jesus. All lies are honor, thanksgiving, power, glory, belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, binago tayo sa pagbibigay ng mga verse at itong sa Israel din siya ang mga bigay ng verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will give you God's strength. Hebrews 11, verse 6. And without faith, it's impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe He exists and that. And that He rewards those who earnestly seek Him. Galatians chapter 5, verse 13. As for you, my friends, who are called to be free, do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Proverbs chapter 6, verse 6. Lazy people should learn a lesson from the way ants live. They have no leader, chief, or ruler, but they store up food during the summer, getting ready for the winter. Amen. Praise God. Dili ang tanang gagawag ka na kung Ginoo makasulod sa gitara sa langit. Hindi ka ito lamang nagatuman sa kabubutuan sa mga amahan mo sa langit. Matthew 6:21. John's Lord, babae ang mga
salamat sa kadawagan na inyakis ng panibahon, o salamat nga ito bilang Diyos mo ba na ito ang tugma sa panibahon. O salamat nga ito bilang Diyos mo balangan sa pag-ayos mo sa katiyan mo sa Diyos mo problema, Diyos mo sa Diyos mo. Pagtagos mo ng pagtulog sa mga pag-apo. O salamat sa mga Diyos na kagulitan na ito bilang Diyos nag-tubagin sa mga pag-apo o nag-protection nato kanunay hinakot ng tubuling Diyos padayon nagkahatag ng tanan o kita sa hinakot ng kitang tanan magpapadayon sa labi na sa atong kanunay nga ginatulo diri atlaw-atlaw pag-simbo pagkain ng iwan ang Diyos ng Diyos before mo trabaho, malakaw, before matulog, atong pupulihan at pagbiling ng Diyos. Amen? And natin ikaw sa pagbiling ng Diyos ng mga pupuli tungkol kay nagtamasa sa tanong sa iyang kaya rin nato sa gugma rin nato. Susulian mo nato gugma. Sabi na kabaluka na wala tayo mahimo kung wala ang atong bilang ng Diyos. Amen? O sa atong closing prayer, atong ngayon sa David Aaron, siya ang magiging sa Diyos. Answer the humanity is for our Holy Spirit. So disipulo na mabuhat sa Diyos niya. Mabuhat ang mabuhat sa Diyos niya. Pagbiling verse sa Diyos niya. Sumarga sa Diyos niya. Sumarnawas sa Diyos niya. Mabuhat pa siya buti-buti pahihunin sa Diyos niya. Jesus saved, Jesus heals, Jesus fortified. Verse 1. Verse 7. Trevor, we have all things from the places. So the Jewish word, Robert is giving God that is. His name pray. Praise the Lord. Diyan tayo sa siyang television. Hal.